to manifest for the record, Mr. Patayo Chair, na that Patayo na. this afternoon, during the, wait, 1 minute lang, boss. At lunch, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. Yeah. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement, that sworn statement should be validated and subjected into the process of the witness protection program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the witness protection program. Mr. Chair. Reaction by PH. Magandang araw mga ka-Reaction Bay. Ako po si Reaction Bay. Ayan. Ito po, sabay-sabay po nating panoorin ang bidyong ito na patungkol po kay Senador Marcoleta at si Boying Remulla sa Senado. Ito po matagal na nating hinihintay. Ito po tunghayin natin ang video ni Tinig ng Karunungan. So, yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, ayan, at mag-like and mag-share. So, yun, isang subscribe lang po, masaya na tayo. At huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-comment. Haba pong nanonood po kayo sa video ito, mag-comment po kayo at mag-like. So, yun po. So, ito na po tayo. Pasok na po natin. Nagkaharap na po si DOJ Secretary Crispin Boying Remulla at si Senator Rodante Marcoleta sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Alam naman natin mga kababayan kung gaano katindi ang paghahangad ni Senator Marcoleta na makaharap na itong si Boying at makumpronta niya ng harap-harapan dahil doon sa ginawa niyang pagbaliktad sa request ni Senator Rodante Marcoleta. Matatandaan natin mga kababayan, si Senator Marcoleta ay tumawag po kay Boying. Nag-request na baka pwedeng bigyan natin ng proteksyon ang mga Diskaya para hindi na sila mangamba, wala na silang agam-agam at makapagsabi na sila, maisiwalat na nila yung buong katotohanan kung sino talaga ang pinakasangkot na mga malalaking tao dyan sa anomalya ng flood control projects. At nung una nilang pag-uusap, pumayag si Boying. Ipangako munaan niya sa mga Diskaya na bibigyan natin sila ng proteksyon. Abay, nung nabago ang Senate President, bigla ring bumaliktad itong DOJ Secretary. Nagkaroon ng, hindi ko alam, di ko sinasabing nagkataon lang ba yan o baka may nangyaring pag-uusap sa pagitan ng Senate President kasi tinawagan din siya ni Soto. Yung Senate President, umamin naman si Soto na tumawag siya kay Remulla. Tapos bigla na lang bumaliktad itong si Boying kay Senator Marcoleta na mula dun sa una niyang sinabi na pangakuan yung mga Diskaya, bigla siyang humingi ng kondisyon na kailangan daw ibalik muna ng mga Diskaya yung mga ninakaw nila bago bigyan ng proteksyon at yun daw ang requirements ng batas at yun din ang naging katwiran ni Soto. Kahit naman pagbalik-baliktarin mo pang batas, wala pong nakalagay na ganung requirements sa batas. Walang ganung kondisyon na kailangang ibalik muna yung ninakaw bago magbigyan ng witness protection. Wala pong ganun. Ngayon, eto na. Netong nakaraang hearing sa Senate Blue Ribbon, nagkaharap si Boying pati si Senator Marcoleta. Paalis na sana si Boying ng hearing, pinigilan siya ni Senator Rodante Marcoleta. Teka muna, mamaya ka na, 1 minuto lang. Merong ipinahayag si Senator Marcoleta. Pero bago yan, panoorin muna natin yung bahagi na kung saan tinanong ni Senator Bam Aquino itong si Remulla tungkol sa ano bang plano niya. Kasi napapabalita ngayon na magsisimula na raw kumilos ang DOJ sa pangunguna niya para mag-imbestiga at may mapapanagot dyan sa anomalya ng flood control projects. Ano kaya ang pinaka-plano, ano ang hakbangin nitong ni Remulla sa pangunguna niya at ng DOJ para mapapanagot na yung mga sangkot na tao dyan sa nasabing anomalya. Ito, panoorin muna natin bago yung kay Senator Rodante Marcoleta. Makikita nyo po sa screen ang nasabing video. Panoorin natin ng sabay-sabay.
to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yan. Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI, and then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. Ghost project. So uunahin niyo po yung Ghost Project. Yung Yes, susunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon, yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors and legislators, and probably some other people. Secretary, ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang aksyon, agaran at mabilisang aksyon, no? Tama. The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin, at yung korupsyon pong nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to, at ito po'y we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Like that, what we do with the other cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka tinatsaga po namin ang bawat araw para ma-build up namin ang cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Chairman, last 2 questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the Ombudsman. Kaya ang ICI po, ng kanilang mga findings, will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication, so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila paulit-ulit. Yung aming pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship? Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Dave Singson. Okay. Secretary, my question earlier, my last question, yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot? Meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ang due process po will make us, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. Yun ang inirereklamo ngayon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ito pa lang si Boying Remulla, kumikilala pala sa due process na ang sabi niya 40 to 60 days. Bakit daw bago po lahat, ayan, i-click muna ang subscribe at notification bell para palagi tayong
updated sa lahat po ng mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Yan. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang ganun. Alam niya palang may due process, pero bakit walang nakitang ganun na ipinatupad nung dinadakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte at basta-basta na lang isinuko sa ICC. Hindi man lang muna, kasi ang totoo mga kababayan bago dinakip ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte at dalhin sa ICC, nagsasagawa na ng investigasyon dito Sabi ko nga, pwede naman na nilang tanggihan yon. Pero bakit hindi nila tinanggihan? Di hamak na mas kikilalanin pa rin dapat ng batas ang jurisdiksyon ng gobyerno natin sa pag-iimbestiga sa dating Pangulo kaysa sa pag-iimbestiga ng International Court. Tapos ngayon, sa mga ganitong kaso ng flood control, kumikilala ngayon kayo sa due process. Di po ba? Kaya yan ang nakikita. Kaya galit na galit ang mga Duterte supporters dito kay Boying. Bakit? Namimili. Hindi marunong magpatupad ng batas consistently. Kundi lumulugar-lugar lang. Kung ano matapat sa gusto niya, o di kaya kung anong matapat doon sa ipapagawa sa kanya. Pero yung pinaka-katapatan niya, doon mismo sa batas at sa pagpapatupad nun, wala nun. Wala nun. Di nakikita yun. Diba? O kaya tulad nito, 40 to 60 days. Ang sabi nga ni Senator Bam, gustong-gusto na ng mga Pilipino na may mapapanagot dyan. Tsaka mapapansin natin, ngayon lang dumalutong si Boying dyan sa investigasyon ng flood control, dyan sa Senate Blue Ribbon. Bakit nung panahon ni Senator Marcoleta, hindi ho kayo dumadalo? Di po ba? Doon pa lang, questionable na No, tuloy natin. From now? Yes, sir. Yes. 40 days from That's now. due process, sir. Kasi magsasapisan tayo ng subpoena, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Opo. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Pero siguro po mungkahi ng mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, sana po sa mabilisang panahon, talagang makita ho natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po iilan. Salamat po. Tama. Dapat hindi lang iilan. Baka mamaya itong si Boying magamit para pagtakpan yung iilan dyan. Baka mamaya mas marami pang mapapanagot ang batas sa mga opisyal ng gobyerno, halimbawa sa DPWH, sa DBM, sa COA, kesa doon sa mga mas malalaking tao, sabi nga ni Senator Marcoleta na dapat mas managot dyan. Baka yung 17 congressman na yun, hindi naman nila imbestigahan yun. Diba? Ituro ng ituro, yung mga Diskaya, si Bryce Hernandez, si Alcantara, sila mismo yung idiin. At sabihin sila yung mastermind, kahinahilala kapag kaganyan. Tama. Di po ba? O, tuloy na natin. Ito na yung parte ni Senator Marcoleta na tumayo na si Boying tumayo na siya, paalis na siya Pinahinto siya ni Senator Marcoleta O, tapos pakinggan natin yung pahayag ng nasabing senador. Thank you, Senator Bang. So the Secretary of Justice is excused. Maraming salamat po. Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. just to manifest for the record, Mr. Patayo Chair, na that Patayo na. this afternoon, during the, wait, 1 minute lang, boss. At lunch, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement, that sworn statement should be validated and subjected into the process of the Witness Protection Program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the Witness Protection Program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. Nautakan na naman sila ni Senator Marcoleta. No? Hindi na para tanungin si Boying ng kung ano-ano Diniretso na niya bago umalis si Boying. Sa presensya ko
sa presensya ni DOJ Secretary Boying Remulla, sa presensya ng Senate President Tito Soto, at sa presensya ng chairman ng Blue Ribbon na si Senator Ping Lacson, tayo ay nagkakasundo dito. Nasa record, tayo ay nagkakasundo. Yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, nagkakasundo na i-validate natin yung sworn statement ng mga Diskaya at titignan natin doon kung pasok bang mga Diskaya bigyan ng witness protection o hindi. Nag-agree sila. Walang tumutol dyan. Hindi na pwedeng baguhin yan ni Senate President Tito Soto o di kaya ng chairman ng Blue Ribbon at ng DOJ Secretary sapagkat nasa record na yan. May babalik-balikan tayong video, mga kababayan, kapag ka nag-alangan pa sila dyan, kapag ka nagreklamo na naman sila dyan, o teka, ba't uunahin ng mga Diskaya? Malinaw ang pahayag ni Senator Marcoleta, uunahin ng mga Diskaya sapagkat sila ang naunang magpasa, mag-submit ng sworn statement o ng affidavit. Kaya sila ang dapat na unang i-validate yung statement nila para malaman kung pasok ba sila sa witness protection o hindi. So, pagka nakita natin, may mga pahayag na naman si Tito Soto, di kaya si Senator Ping, o di kaya si DOJ Remulla na para bagang taliwas dito sa napagkasunduan nila sa Senado, o alam na, may balikan na naman tayong video na ipapamukha sa kanila na, o teka, wala naman tumutol sa inyo. Nag-agree na tayong apat, di ba? Si Marcoleta, Soto, Lacson, Remulla. Kaya makikita natin sa mga susunod na araw kung yan bang tatlo na yan na pag-a-agree nila kay Senator Marcoleta, kaya nilang panindiganan. Kapag ka tumutol pa rin sila na mabigyan ng witness protection program ang mga Diskaya o di kaya kahit man lang i-validate o di kaya kung i-validate man nila, sasabihin nila na, o teka lang, hindi pasok. Hindi sila applicable sa witness protection. Tapos, nangatwiran sila, nagdahilan sila na hindi na naman pasok sa batas. Gumawa na naman ng sarili nilang requirements, gumawa na naman ng sarili nilang pagkaunawa sa batas, alam na. Meron talagang kahina-hinala at kaduda-duda na nangyayari dyan sa tatlong yan. Di po ba? Yun lang naman, ganun lang naman kadali yung pag-assess dyan eh. O, kaya mag-aantabay tayo, mga kababayan, sa mga susunod pong kabanata ng Witness Protection Program para sa mga Diskaya nang sa ganun, hindi na ma-intimidate. So yun po, no? Napanood po natin ang video patungkol sa hinihingi po ng ni Senador Marcoleta sa ang Witness Protection Program para sa mga mag-asawang Diskaya, no? Diskaya, yun po yung mga contractor sa mga flood controls. Yun po yung pangunahing investigasyon sa flood control. So yun po. So himayin po natin sa susunod na balita, sakaling mabigyan po kaya sila ng Witness Protection Program. Ayan. So abangan nyo po sa ating susunod na mga uploads, no? So maraming salamat po. Pag yung hindi pa po pala naka-subscribe, no? Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan, at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. God bless po.